Hello, mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video, pagkatapos nating nag-almusal, gumawa po ako ng custard. Kasi po fasting si Baba bukas para hindi ko nagagawin bukas. Yan po ang ibig sabihin ng custard. Rice powder po yan. Tapos may gatas, may sugar, may ano ba yan, yung rose water. Tapos nilagyan ko ng saffron. Tapos, pagkatapos nating naggawa, magluluto na po tayo ng lunch. Ito po ay mashed laham. Pangkaraniwang luto lang. Pari-parehas lang naman ang luto. Luto dito, pari-parehas lang. Ganyan-ganyan lang, pari-parehas. May kamatis, may sibuyas, may bawang. Tapos, may mga masala na dyan. Sinabay-sabay ko na. Hindi ko na yan ginigisa. Ayan, kasbara. Masarap yan pagka magluto ko ng mashed sa luna, laging may kaspara. Ganyan lagi ang ginagawa ko. Tsaka may mga ano na dyan, mga masala, sabay-sabay na po yan. Tsaka yung dahon na green na yan, nagpapasarap po yan sa lahat ng luto, sa luna. Tapos sa mga masbus, yan po laging may, tapos nilagyan na lahat, sabay-sabay na yan. May tomato paste na konti. Tapos yung laham na malinis na po yan, nilagay ko na, hinugasan ko na. So, ang ginagawa ko ng una, medyo papakuluan ng konti, tapos itatapon ang sabaw na yung marumi. Tapos hugasan kong mabuti, andyan na siya. Mahina lang po yung apo niyan. O yan, para pakukuluin ko po siya ng sarili niyang mantika. Tapos babalikan natin yan mamaya. Ayan na. Ginigisa kong mabuti yan sa sarili niyang mantika. Ayan, kumukulo siya sa sarili niyang mantika. O, andyan na lahat yung ricado niya. Pero hindi pa ko po yan nilalagyan ng maji o kaya asin. Kasi pag nilagyan mo daw ng maji tsaka asin na hilaw pa, na matigas pa, lalong titigas. Andyan yan, nilagyan na natin ng sabaw hanggang sa lumambot po yan. At hintayin natin na lumambot yan. At habang nagpapakulo po tayo ng karne na yan, may nakababad na pong bigas na nakatambay. At habang nagpapakulo po tayo, nakita ko na naman yung kamatis na medyo nabubulok na. Slice ko na naman, tapos ilalagay ko na naman siya sa freezer para hindi po siya mabulok. Sayang naman po paghayaan lang niya na nasa labas yan, nasa ref. Matagal na po yan kasi. Ayan, tapos yung niluluto natin, lagyan po natin ng butter. Pagka nagluluto po ako ng karne, nilalagyan ko lagi yan ng butter para hindi siya yung sabi hindi matagal lumambot. Tsaka Ajinomoto, pampalambot daw yan. Tsaka pag may butter daw yan, parang mabuhaghag daw yung karne kahit na siya, luto na, hindi siya titigas. Andyan na siya, luto na yata. Malambot na. Tatanggalin na po natin yung karne kasi malambot na siya. Tatambay lang po natin dyan yung karne. Ang gawa ko po dyan ngayon, kasi dalawa lang yung papakainin ko. Hindi ko na nilagay sa malaking lagayan. Dyan na lang po sa harara na yan na maliit para hindi po siya lalamig. Tapos itatago ko po yan sa ilalim ng puron para hindi po siya lalamig. Tapos lagyan natin ng mantika para yung kanin po yan talagang mabuhaghag siya pag naluto. Hindi po siya madigas. Saka ilagay na po natin yung bigas. Yung bigas po nakababad yan. Mahigit 1 oras ko yan nababad kasi naaga akong nakapaghugas. Maaga kong hinugasan yan. Nakababad na yan. Ayan, lakasan natin ang apoy para kukulo na siya. Tapos, madali lang yan kasi malambot yung kanin. Nakababad na mahigit 1 oras yata yan. Ayan, takpan natin. Tapos pagka kumulo na po yan, pahinaan natin ang apoy para hindi po siya masunog. Ayan na po yung bigas niya, yung kanin niya. Yan po yung pinaglagaan ng karne. Diyan natin iluluto. Ganyan-ganyan lahat ng mga pagkain nila. Pare-parehas lang naman. Masbus, biryani. Pagka biryani din, yung pinaglagaan mo din ng karne, ilalagay mo na. Ayan na, luto na siya. Kaya madali lang naman. Luto na, nakabukod ngayon kasi kunti lang. At pagkatapos nating naghalo nananghalian, ayan, may nakita na naman akong gagawin, kurtina.
Yung kurtina na yan, idadagdag ko doon sa bintana, gagawin natin. So ang sinasabi ko dyan, yung scallop na yan, apat na tusok yan, ipapasok natin dyan sa butas ng kurtina na yan, na isa-isa para po siya mag-plates. At yung ano na yan dyan, doon natin ikakawing natin yung kurtina yan dyan doon sa taas para hindi po siya mahulog. Ang apat na scallop na yan, papasok natin yan sa apat na butas. Yan. Para po pagkatapos mong naipasok yan, tignan mo sa likod, naka-plates na, maganda siyang tignan. Andyan. Naka-plates na siya. Tapos magbibilang ako ng 10 butas. Lalampasan ko ang 10 butas. Tapos sa pang-11 na butas, lalagyan mo na naman ng scallop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O yung pang-11 na butas, dyan na naman natin ipapasok ang scallop. Para po maganda siya, pantay-pantay ang luwang, ang haba. Hindi po yung may mahaba, may ano, yung iksi, hindi po. Nakabilang po yan. Pira lang sa sa huli. Kung na anuhan natin na talagang medyo kulang na yung butas, bahala na, basta nasa dulo na. Pero diyan, lalagyan natin, binilang talaga natin yan na tigsa 10. Tapos yung scallop niyan, ipasok mo sa apat na butas para maging plates siya. Maganda siya. Pag isabit mo na sa kurtina, hindi mo na siya lalagyan ng butas. Yan, mahaba kasi yan. Kaya inulit-ulit ko. Kasi ang isang bintana dyan, iisa lang yung kurtina. Kaya ang gagawin ko, kaya dinagdagan ko ng isang kurtina para yung isang bintana, 2 kurtina. Tsaka nag-plates siya, maganda na siyang tignan ngayon. Yan. Papasok na naman natin, mag-plates na naman tayo. Magbibilang na naman tayo ng 10 butas. Tapos pang-11 na butas, ipapasok na naman natin yung scallop. Yan, ganyan lang, madali lang. Yung mga hindi marunong na, dati hindi ko pa rin po yan alam. Pinag-aralan ko po. Nung nilabhan ko yung luma na kurtina, yung nasa baba naman, bago ko tinanggal, tinandaan ko siya. Kumuha ako ng bulpin, kinanyang ko, minarkamarkahan ko. Nung unang-una kong nagtanggal ng kurtina doon sa baba naman. Ngayon alam ko na. Yan na siya yung ginawa ko. Ayan. Tapos ililipat natin doon sa isang bintana. Andyan na, tapos na. Ayan, ilipat ko na doon ikakabit ko na yan doon sa isang bintana, tatanggalin ko yung isa, tapos uulitin ko na naman sa pag-i-scallop. Kasi siya, maluwang. Ayan yung dati. Iisa lang kurtina yan. And then doon din sa kabila, hulog-hulog na, kaya ayusin ko. Iisang kurtina lang yan sa isang bintana. Ngayon, pag naayos ko na, andyan na siya. Tignan nyo. Naka-plates na. Maganda na siyang tignan. Ayan. Kahit hindi ko tunay na bahay, tinuturing ko na parang tunay na bahay. Yan yung para sa isang bintana. Sa kabila naman. Maano siya, maluwag. Yung scallop niya maluwag. Kaya ang gagawin ko, aayusin ko, papasukan ko ng scallop para magiging plates siya. Andyan na rin yung kabila. Ayun doon na. Diba magandang tignan kaysa yung dati. Ayun. Pagdating ni Madam, makita niya, matutuwa na siya. Andyan na. Plantsahan dyan yung OT room na sinasabi nila. Kaya madaming nakasabit-sabit na mga damit-damit. Nandyan yung mga lagayan ng marumi, mga malinis.